Isang pinagpalang umaga po mga kapatid. Sige po, inanyahan ko po ang lahat na tumayo. Handa na ba kayong ibigay ang mataas na papurit pagsamba sa Diyos ng pag-ibig? Amen. Amen! Ipangkaraniwan ang iyong pagmamahal. Labis-labis ang iyong katapatan. Aking kalakasan, aking kaibigan, ang kayamanan ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y di nagbabago, hapon ngayon at kailanman. Ay aking papupurihan, nagkilang iyong ngalan. Paano kung may dinihim ang iyong mga ginawa? Di ko kayang itago ang iyong mga himala. Aking awitin, aking sasabihin ang iyong pag-ibig sa akin. Amen! Ang pag-ibig mo'y di nagbabago, kahapon, ngayon at kailan pa man. Ay
pag-ibig mo, Jesus, na ibinigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako nagsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako nagsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pa salamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pa salamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pa salamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako magsasaya sa piling mo. Ako magsasaya, ako magsasaya, ako magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, na kami magsasaya sa piling mo, Diyos, sa umagang ito, Lord. Hallelujah! At tunay nga, O Diyos, na hindi lamang ang pag-ibig mo ang hindi nagbabago, maging ang kabutihan mo, O Diyos. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, habang inaawit natin itong kantang to, isipin natin lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong gawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal.
iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo. Pagkat ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin. Ikaw ang Diyos na unang nagmahal sa amin, Panginoon. Kahit na kami hindi karapat-dapat, O Diyos, binigay mo ang nag-iisa mong anak para sa aming mga kasalanan. Hallelujah. Tunay nga na ang pag-ibig mo, Lord God, ay walang kapantay. Ang pag-ibig mo ay wagas. Ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago, Lord God. At hindi nga natatapos ang pag-ibig mo sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa araw-araw, Panginoon, ito'y aming nararanasan. Ang inyong kabutihan, Panginoon, ang aming nararanasan. Hallelujah. Kaya tanggapin mo ang aming mga papuri at pagsamba. Sama-sama nating awitin. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang
buksan pa natin. Awang kabutihan ang nais mo, binigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapagkailanman. Diyos, ang kagandahan at kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Purihin ka, O Diyos, Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman.
kabutihan ay magpakailanman. Sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, bagamat kami ay magpagkukulang sa iyo, Panginoon, ngunit ikaw ay naroon, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ikaw lamang, O Diyos, at wala nang iba. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan, sapagkat ang iyong kabutihan nga, O Diyos, ay pang magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello! Oh, hintayin mo po nating mag-settle muna. Yan. So, kumusta na po ang aking mga kapatid? Hello! Kumusta na po kayong lahat? Ako po'y nangungumusta rin sa lahat po ng mga nanonood ng live streaming na to, sa man pong lugar andun kayo, ano man pong oras meron kayo dyan. Kumusta po sa inyong lahat? At ako'y naniniwala na ang bawat isa sa atin ay namumuhay ayon sa kalooban at pagpapala ng ating Panginoon. Okay po ba? Pwede pong palapakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. So, second Sunday in the month of December, exactly 11 days to go before Christmas. Tama po ba? 14 ngayon. So, meron po ang kwento. Medyo hindi lang po kumbaga ayon sa Christmas season na normally joyous siya, di po ba? But anyway, so noong pong February 15, 1947, meron pong flight. Ang pangalan po ng airline is Avianca Airline. It is a flight bound to Quito, Ecuador. So sa kanya pong pagbulusok sa kalawakan, di ba ba? Ewan kung nagkaroon po ng mechanical trouble or whatever, ito po ay nag-crash into 14,000 foot high towering peak of El Tablazo, not far from the city of Bogota, Colombia. So nung pagbulusok niya po dun sa bundok, kaagad yung pong eroplano ay bumagsak into the ravine far below. And there was a loud explosion, followed by a billowing of ball of fire that was released to the atmosphere. Sa madaling sabi, naglagablab po yung eroplano.
And it is possible that no passengers at that very moment knew what will happen next. Dahil kaagad sila po ay nangamatay. And there were no reported survivors. Isa po sa mga biktima ng crash na yon ay isang young New Yorker. Isa po siyang missionary. And his plan is to start a ministry in that South American nation, Ecuador. But his lifelong dream suddenly turned into a nightmare. So, posibleng iisipin natin na hindi naman siya pupunta sa lugar na yon in order to have a pleasure trip. Siya pupunta sa lugar na yon to start a ministry. And yet, lifelong dream pa naman niya yun, ano? But that was shattered by that tragic event. Why ang question natin? Capital W-H-Y. And brothers and sisters, the message of the Lord this morning is entitled When Good Dream Turns Bad. At ang ating pong teksto is from the book of Matthew, chapter 1, verses 18 to 25. Can I request everyone to please stand up? Because we will read the word of the Lord all together. We are reading from the NIV. Let's start. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother, Mary, was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill the Lord had said through the prophet, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Yes, O God, hallelujah. Pinupuri ka namin at sinasamba. Nagpapasalamat nga po kami sa umagang ito that you have brought us to this place to honor you, to praise and worship your holy name. Father, thank you for the reading of your word. At tunay nga, O God, that we are reminded of that event before the very first Christmas. Dalangin nga o po, Diyos, ikaw ang siyang manguna sa aming pong pag-aaralang ito. Apart from you, God, I can do nothing, so it's my prayer that you will bless me as I speak your word. And lastly, my Lord, our prayer, you will bless the preaching of your word. Thank you once again, God, in Jesus' name. Amen and amen. Magsiupo po tayo. Praise the Lord. So nag-start po tayo sa introduction ng hindi magandang pangyayari. So bakit ko po ito ginawang introduction?
Because ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito is about the man used by God upang siya ang tumayong ama ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay isinilang sa mundong ito. And that event happened several, maybe 6 months before the birth of baby Jesus. Amen po? So let's start. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. So si Mary po at si Joseph were betrothed to each other. So ito pong betrothed, meaning ito po yung ancient Jewish engagement period. So this is as good as marriage. Para na silang mag-asawa. Kulang lang po sa kasal. Engage pa di ba? Engage muna. So kapag sinabi pong they were betrothed to each other, sila po ay ready to marry each other. At masasabi po natin na, kasi ang sabi po rito, but before they came together. So meaning, si Mary po at si Joseph were really expecting, were really looking forward to that time that they too will be married to be husband and wife. Yung pong betrothal period, the bride and the groom are to keep themselves physically pure for their spouses, di ba? And the bride and the groom are expected to be virgin before their marriage. Pero ang nakakalungkot po, during this period, nung pa nangyari ang di inaasahan, Mary was found to be pregnant already. Yan po ay yung wala pang nalalaman si Joseph sa mga pangyayari. Kaya kung titingnan po natin, pinagplanuhan po yan ni Joseph. Dream niya na magkaroon ng isang successful family. At eto na nga po, engaged na nga po sila ng kanyang pinakamamahal na bae sa kanyang buhay. Ikakasal na lang. Pero there was an unexpected and unwanted event that made the dream of Joseph become a nightmare. Good plan turned bad. So, even po sa buhay natin, may mga pagkakataon akala natin planado na ang lahat. Hinihintay na lang po natin na unti-unting magkatotoo yung ating plano. Expectant tayo na everything will go according to our desire. Pero suddenly, ito po ay may hinto. Why? Because may pangyayari na hindi inaasahan. Ano ang mararamdaman natin po? Di ba? Disappointed tayo. Na para bang pinagsakluan po tayo ng langit at lupa. Na yung inaasahan nating magandang pangyayari sa buhay natin, suddenly, nag-pop out. At yan po yung sitwasyon ni Joseph the time. 19, because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. So makikita po natin sa verse na to yung inner self ni Joseph. Makikita po natin sa verse na ito
kung ano yung katotohanan sa pagkatao po ni Joseph. Actually, meron siyang tatlong options to choose from. Number one, to publicly humiliate Mary. Bakit siya nabuntis? Hindi pa nga kami nagsisiping. Di ba? Pero ito pong decision na to, if ever na siya ang pipiliin po ni Joseph, will lead to the death of Mary. Because Mary made a big violation of the law of Moses. Deuteronomy chapter 22, verses 13 to 21. Ikalawa na option, he can divorce her. Joseph can divorce Mary quietly and keep away from her, leaving Mary with a son to take care in shame and poverty. At ikatlong option po, he can marry Mary. He can marry Mary. Pareho, ibahin natin para hindi nakakalito. He can wed Mary and raise the child as if it were his own. But most likely, hindi po itong pipiliin ni Joseph kasi ang mga Jewish man, hindi po ganon. So, ang sabi po rito, di ba? He had in mind to divorce her quietly. Kitang-kita po natin kung ano yung nasa kalooban po ni Joseph. Ginawa na nga siya ng napakalaking disgrasya, di po ba? Ano normally ang gagawin po ng bawat isa sa atin? Kapag tayo po ay ginawa ng kasalanan ng ating pong isang kasama, isang kaibigan, matindi yung minamahal mo pa eh. At hindi po simpleng kasalanan to. Napakalaking kasalanan. Di ba? Ang gagawin po natin magagalit tayo. Ano pa? Gaganti tayo. But in the case of Joseph, he had in mind to divorce her quietly. Na nagsasabi po, yung how deep, yung pong relationship ni Joseph sa ating Panginoon. How deep he is walking in the presence of God. Dahil kung wala pong Diyos sa kanyang sarili, siguro gagawin niya yung option number 1, to publicly humiliate Mary. At ang pinakamatindi, mamatay si Mary. But in this case, Joseph, he had in mind to divorce her quietly. Sa kabila po ng ginawa ni Mary sa kanya, hindi pa niya po nalalaman, wala pa po siyang nalalaman tungkol sa plano ng Panginoon. So, sa kabila po ng ginawa sa kanya ni Mary, di ba, dapat magagalit nga siya at gaganti. Pero, he reacted toward Mary in compassion. Na nagpapatunay lang po na sa puso po ni Joseph may Panginoon. Tanong ko, may Panginoon po ba sa ating puso? Sa inyong puso, I mean. Hello? Magagalit po ba kayo sa inyong kaaway? Wala na sumagot. How much more, no? Kung yun ay magbibigay sa iyo ng disgrace. Magbibigay sa iyo ng big embarrassment. Siguro, pag nakita niyo yun, titirisin niyo yung tao. But not in the case of Joseph. Dahil may Diyos sa kanyang puso. At most probably, that is the reason why God chose Joseph to be hindi natin pwedeng sabihin surrogate, no? To stand as the father of baby Jesus. Dahil nakita ng Panginoon yung kalooban ni
Joseph. How pure his heart is. Ganon din po ba tayo? Hello? Pag tinignan po ba ng Panginoon yung ating mga puso, makikita niya ba ang kabusilakan ng ating puso? Silent. Silence. Nawa naman po. Dahil sayang naman po yung taong ating pinagstay sa presensya ng Panginoon kung wala naman pong magandang resulta as far as our heart is concerned. Okay, verse 20. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Okay. Sa pangyayari po sa buhay ni Joseph that time, siguro po, kung ano-ano yung pumapasok sa kanyang isipan. Bakit? Kasi nga yung dream niya, yung pinagplanuhan niya, biglang nawasak dahil sa isang hindi magandang pangyayari. So, siyempre, tanong ko nga, kapag may problema po ba kayo, hello? Ano po ba yung nasa isipan ninyo? Magulo yung isip natin, ano? Minsan nga, sumasakit yung ulo natin dahil sa kaiisip sa problema. And, kapag may problema ka, hello, sangkatutak yung ini-input ng kaaway natin dyan sa iyong isipan. Na tinitimbang naman po ng ating tinatawag na Spirit within us. Holy Spirit. Kaya, ang gulo ng isip, parang sasabog ang kanyang utak. So God decided to send an angel to speak to Joseph. At ang sabi nga po nung angel, in a dream po. Ang sabi nga po nung angel kay Joseph, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife. Huwag kang matakot. Fear not. Bakit? Because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Okay, so ito na po, nag-i-start na si Joseph will be made to know what is happening. Kasi wala siyang nalalaman Ang nalalaman niya lang, ipaplanado na yung kasal nila ni Mary. Pero suddenly nga yung good plan turned bad dahil nakitang pregnant si Mary. So now, the angel of the Lord made Joseph to know about what is happening, to know about that what is being conceived in the womb of Mary is from the Holy Spirit. Joseph was made to know that the baby inside the womb of Mary is not an ordinary baby, but rather an extraordinary baby. Tayo po kapag may problema, at tayo po ay nananalangin sa ating Panginoon, ano po ang nangyayari? Hello? Yung problema natin medyo bumababaw, ano po? Pero kapag ito'y hindi po natin ipinanalangin sa ating Panginoon, lumalalim. Parang nalulunod tayo dun sa problema. Ang pagtingin nga daw po ng tao sa buhay, para bang yung panunood mo ng parada between two buildings, di ba? Yung road between two buildings. So ano lang po ang nakikita mo sa parada? Yung lang dumaraan sa iyong paningin at that very time.
Posible po yung naunang mga portion po ng parada will be retained in your mind. But you don't have any idea of what comes next. Ang nalalaman mo lang yung dumaraan, di ba? At nakikita mo sa iyong paningin. Pero yung kaduluduluhan ng parada, hindi mo alam. However, if you will go to the top of the building, kitang-kita mo yung buong kahabaan ng parada. You will see the start, the middle, and the end all at the same time. Amen? Ganyan din po ang buhay ng tao. Nangyayari. Nagpaplano ka, magandang plano. Then suddenly, biglang nag-i-stop. Biglang may mga pangyayaring dumating na hindi mo inaasahan. And you don't know what comes next. But God sits in that very thing. Alam ng Panginoon ano mangyayari dyan. Kaya kapag tayo po ay may problema, hello, itaas natin sa ating Panginoon. She will give birth. Kanina, di ba, ipinaliwanag na po nung angel na yung pinagbubuntis po ni Mary ay galing sa Holy Spirit. Di ba? Ito pong susunod na verse, additional information, additional declaration of divine intervention o divine plan dun sa mag-asawa. Most especially kay Mary. She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Dineclare na po nung angel. Yung isang masasabi nating greatest miracle na mangyayari po sa mundong ito. Yung isang masasabi nating greatest gift na po pwede po nating tanggapin. Pero sad to say, until now, itong mundong ito, hindi pa rin po naiintindihan ang pangyayaring ito. Yung inexplain po ni Joseph, ni angel kay Joseph, Mary will give birth to a son. Marami pong hindi naniniwala. Mabubuntis si Mary nang hindi man lang sinipingan? But the truth is, nangyari na. Through the power of the Holy Spirit. So, and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. The name Jesus the name Jesus means Jehovah is salvation. Jehovah is salvation. He is in fact the Son of God. And his name will reflect that because the name Jesus means Jehovah is salvation. Surely, si Joseph po doesn't know all the details about this miracle child his bride carries in her womb. But he knows enough to be sure that child is a divine provision for the sins of the world. So, kung titingnan po natin, di ba? Yung pangyayari na si Mary ay manganganak ng isang son, isang sanggol na lalaki. At siya'y bibigyan ng pangalang Jesus.
kung wala po talaga ang Holy Spirit sa ating pong buhay, sa ating pong puso, paano po tayo maniniwala doon? Kaya yan po ang nangyayari sa mga taong walang Diyos sa kanilang buhay. Hindi po nila gustong intindihin, They don't want to realize, they don't want to be informed, they don't want to accept na si Mary ay nabuntis nang hindi nagdaan sa pagsiping. But the truth is, nangyari. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. That Jesus, that baby Jesus, na ipapanganak ni Mary, is the fulfillment of all the prophecies in the Old Testament. Verse 23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Ang sabi nga yan sa John 3:16, for God so loved the world, that He gave His begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but shall have an everlasting life. Ito din po, yung po pwede nating panghawakan, provision to every one of us, that if you are undergoing trials and tribulations in life, hello, wag po kayong malungkot. Wag po kayong matakot because you are not alone. God is with you. Di ba? Ito po yung nagpapagaan ng ating mga problema dahil alam natin hindi tayo nag-iisa. Meron po tayong katulong. Meron po tayong Diyos. Konting tawag mo lang sa Kanya. Ikaw ay Kanyang diringgin. Napakagandang isipin po, di ba? A big encouragement to every one of us that God is with us. May katulong po tayo. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. Pagpapakita lang po that Joseph acted in faith. Kasi meron pong acted in faith and at the same time, obedience. Meron pong mga tao na naniniwala pero hindi sumusunod. Amen po ba? Oy, palakpakan po natin ating Panginoon. Yun lang ang tanong ko na, Amen! Talagang sigurado yan, Para ba assured ka na talagang ino-obey mo ang ating Panginoon? Dapat naman talaga. Dahil yan po ang ini-expect sa atin ng ating Panginoon. Because faith without action is dead. Joseph acted in faith. And obedience. Dahil pagkagising niya, walang question Ni hindi man lang siya nag-doubt, totoo ba yung panaginip ko? O katang isip lang? Naniwala siya. At paniniwalang may aksyon. Nung pagkagising niya, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. At yung pong pagdadala niya kay Mary, taking Mary home to be his wife, ang dami pong niyan, ang dami po niyang kaakibat.
na responsibilidad. Yung tatanggapin mo, ang shame. Ano ang sasabihin sa iyo ng mga kapitbahay mo? Na itong si Mary, hindi pa man kayo nagsisiping, ay buntis na. But Joseph is ready to accept all embarrassment. Joseph is ready to accept whatever the community will be talking about them. Shame, yung paglalait sa kanila ay hindi na nakapaghintay, di ba? Lahat yan, tinanggap ni Joseph. Siya ang magiging responsable sa lahat ng magagawa. He is ready to accept all the consequences of his decision. Why? Because may pananampalataya siya. Naniniwala siya na totoo yung sinabi sa kanya ng angel. Kung i-apply po natin sa ating buhay, di ba? Sinasabihan na nga po tayo. At yung po sinasabi natin is according to the Word of God, and yet hindi pa rin po tayo maniwala. Ayaw pa rin po nating gawin ang dapat nating gawin. Dahil matigas ang ulo. But not Joseph. Joseph obeyed anything the angel told him to do. Walang tanong-tanong. Walang doubt. Sige Mary, halika na. Tatanggapin ko na lahat ng kahihiyan, sasabihin ng mga kapitbahay natin, ng lahat ng nakakakilala sa atin, na hindi na tayo nakapaghintay. Nakapaghintay ng marriage. Ayan. And our last verse this morning, but he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Ano pong ibig sabihin nito? Si Joseph po ay naghintay ng tamang pagkakataon para ma-consummate nga po yung marriage nila. Naging pasensyoso siya. Pasensyoso ba yung sasabihin, pwedeng term dito? Kasi sabi, ang pwede pong maging term naghintay siya ng tamang pagkakataon na mahahalikan niya, mayayakap niya, at masisipingan niya si Mary. Hindi po ito ginawa ni Joseph dahil ang pananampalataya po ni Joseph na iiba ang batang dinadala ni Mary. At yun naman po ang totoo. That the baby inside the womb of the Jewish virgin is no ordinary child. He is an extraordinary child. Son, I mean. At masasabi po natin, sa pangyayaring ito, tunay na our Lord Jesus Christ was born of a virgin. Was born by Virgin Mary. Virgin talaga. Pure na pure. Walang halong biro. Walang halong kasinungalingan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang masasabi ko lang po sa ating henerasyon ngayon, hindi na yata uso ito. Pero during the time that Jesus was born into this world, talagang virgin po yung kanyang mother.
Amen. Application. When good dreams turn, dapat wala po yung S sa turn. Ha? Nagkamali po ako. When good dreams turn bad, lay them at the feet of the Lord and ask for yourself. Yun lang po ang ating magagawa. Kapag tayo po ay nandun sa sitwasyon na katulad ng pinagdaanan ni Joseph, wala tayong magagawa kung hindi ito'y ipagkaloob natin sa ating Panginoon. Manalangin. Humingi ng tulong. Dahil alam natin, na kung tayo po ay lalapit sa ating Panginoon, He will help us. Maraming tao na kapag may problema, sinosolve po nila by themselves. Hindi po nararapat yon. Maraming tao na sino-shortcut ang problema. Hindi po dapat yon. Hindi po tama yon. Kapag tayo po ay may problema, katulad ni Joseph, lumapit po tayo sa ating Panginoon. At ang dapat natin gawin, simply trust God to bring the best into our lives day by day. May problema man po tayo. Sabi nga po kanina, God is with us. Jesus is with you. Masosolve po yan. Most especially kung tayo po ay taus-pusong lalapit sa Panginoon at taus-puso ring gagawin lahat ng mga inuutos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po. Palakpakan po natin ating Panginoon. Pwede po tayong magsitayo. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, Ikaw nga po, God, ang siyang nangusap sa bawat isa sa amin. Sa Kapaskuhan nga pong darating, tunay na maging good example po namin, si Joseph. As we tackle, as we attack, as we face the mountain in our lives, O God. Mga problema na nagbibigay init ulo sa amin. Mga problema na nagiging dahilan kung bakit kami nagda-doubt sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Nawa po, ang mensaheng ito truly will remind each and every one of us that we are not alone in our problem. Salamat, Panginoon, dahil napapanahon ang mensahe mo at nananampalataya kami, God, na kung kami lalapit sa iyo, hindi mo nga po kami iiwanan. Hindi mo nga po kami, Lord, pababayaan. Lahat ng problema ay may solusyon. Dahil ikaw, Panginoon, ang aming mabuting Diyos. Handang tumulong sa bawat isa sa amin. Salamat, O God, and we bring back to you the power, praises, and adoration in Jesus' mighty name. And everyone will say, Amen and Amen and Amen. Magsiupo po tayo. Tayo po naman ay dadako ngayon sa breaking of the bread. So bakit po natin ginagawa ang breaking of the bread? Actually, breaking of the bread, paiksan tinapay. Actually, breaking of the bread is one of the two ordinances our Lord Jesus Christ instituted in the early church. At bakit nga po natin to ginagawa sa ating kapanahunan? Because Jesus said, "Do this in remembrance of me." Kaya nga po sa pagganap natin ng breaking of the bread,
maalaala po natin ang lahat na nasakit, ang lahat na hirap na dinanas ng ating Panginoong Hesukristo upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. There are two elements in the breaking of the bread. One is the piece of bread. Ito po yung nagsisimbolo sa katawan po na nabayubay sa cross ng Kalbaryo. Katawan na pinalo. Katawan na dinuraan. Sinipa. Hinampas. Upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At ang ikalawa po naman na elemento ay ang fruit of the vine. Pwede rin po natin itong tawaging wine. Na siya naman pong nagre-representa doon po sa dugo na dumanak sa cross ng Kalbaryo. At ang pinaka-importante po dyan, malaman ng bawat isa sa atin na kapag wala pong dugo na dumanak dun sa cross, wala po tayong kapatawaran. So Jesus, on the night he was betrayed, took the bread. After giving thanks and praise, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Eat it in remembrance of me." After supper was ended, he took the cup. He lifted it up, gave thanks to God, and said, "This cup is the new covenant in my blood. Drink it in remembrance of me." For when you eat of the bread and drink of the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Sabi ko nga po kanina, dapat ang ating pong pagganap sa breaking of the bread ay maging katagap-tanggap sa ating Panginoon. Otherwise, we will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord Jesus Christ. So, anong ibig sabihin po nito? In our moment of silence, isipin po natin yung ating mga nagawang kasalanan. Isipin po natin yung ating karumihan upang hindi po tayo magkakasala against the body and the blood of our Lord Jesus Christ. Amen? So, tumayo po tayo. Lumapit po tayo sa ating Panginoon at humingi ng kapatawaran. Thank you, God. Hallelujah. That was so good. That was so wonderful. Thank you, Lord. Hallelujah. For you have given us the provision for the forgiveness of our sins. Assurance of forgiveness. Sabi mo sa 1 John 1:9, that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Lord, right at this very moment, we claim by our faith in our Lord Jesus Christ that we are now cleansed by you. Knowing and believing in your word, that as far as the east is from the west, so far you shall remove our transgression.
and you will remember our sins no more. And now, we claim that we can now come into your presence holy and acceptable and pleasing unto thine sight. And now we are worthy to take part in the breaking of the bread. Can we lift up the bread? Father, we lift up to you this bread. Cleanse this. Make this a good representation, a good symbol of the body that was slapped, that was broken, in order that our sins will be forgiven. Lord, as we partake of this bread, let us pray, Lord. Let us remember the lesson of the preaching this morning. That if ever we have problems, Lord, we will not solve it but by ourselves. Instead, we will come to you. We will lay down to you our problems. And we will ask for your help. Thank you, Lord. Let us partake. Itaas po natin ang cup. Father, we thank you for this cup containing the fruit of the vine. We pray, Lord, that you cleanse this and make this worthy to represent the blood of your Son Jesus that was shed on the cross of Calvary. Lord, as we partake of this cup, it is our prayer, God, that from this day until December 25, we will be empowered by you to share the good news of salvation, so that more souls will know and will come to your Son Jesus and be saved. Thank you, my Lord and my God. Let us partake. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tayo po ay magsiupo.